Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, ikawalo ng Nobyembre 2024. Ang bilis ng panahon, ano ha? Tapos next month, December na. Papaalam ng 2024. Sa ulo ng ating mga balita, bagyong Marce, 2 beses naglandfall sa Cagayan. Signal number 4, nakataas sa ilang lugar sa Northern Luzon. Cagayan, napuruhan sa hagupit ng bagyong Marce. Nakaranas na mapaminsalang lakas ng hangin at ulan. Dating Pangulong Duterte no show sa House Quad Committee na duwag daw ayon naman sa mga kongresista. Nilagdaang EBET law ng Pangulong BBM pinuri ng Kamara, makatutulong para mabawasan ang mga uwalang trabaho. Pangulong BBM hindi nadalo sa APEC Summit sa Peru. LRT1 Cavite Extension magbubukas na sa susunod na linggo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ang bagyong Marce matapos itong maglandfall ng 2 beses sa Cagayan. Unang naglandfall ang bagyo malapit sa Santa Ana pasado alas 3 ng madaling araw. Sinundan ng Sanchez Mira, Cagayan, dakong alas 9 kagabi habang patuloy itong kumikilos westward. Ang Typhoon Marce may taglay na lakas sa hangin 175 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso nito umaabot ng 290 km per hour. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa northern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao, northernmost portion ng Abra, Ilocos Norte at northernmost portion ng Ilocos Sur. Signal number 3 din ang nakataas sa lalawigan ng Batanes, rest of Babuyan Island, rest of Cagayan, rest of Apayao, nalalabing northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at ang northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman ang nalalabing nakataas sa bahagi ng northern at central portion ng Isabela, rest of Abra, rest of Kalinga Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, rest of Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Ang mga lugar na nasa signal number 1 ay ilang bahagi ng La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Ayon pa rin sa Pag-asa, may posibilidad pang lumakas at maging super typhoon itong si Marce matapos na tumawid ng northeastern Cagayan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Balik normal na sana ang lalawigan ng Cagayan mula sa pananalasan ng nagdaang bagyo. Pero sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ng PDRRMO Cagayan Acting Head na si Ruli Rapsing, tila hindi sila pinabangon ng panibago na namang bagyo, ang bagyong Marce. Inihagdi ni Rapsing kung gaano naging mapaminsala ang malalakas na hangin at mga pag-ulan sa Cagayan matapos unang maglandfall ang bagyo sa bayan ng Santa Ana. Sa kasalukuyan na niya, mahigit 20,000 individual na o katambas ito ng 6,000 pamilya ang lumikas at nagtungo ng evacuation center mula sa mahigit 20 munisipalidad. Pabalik na po sana tayo sa normal operations natin at yun nga, nagundas na tayo. Eto, tumating naman si Marce at pinabalik na naman natin ulit yung mga tao sa mga evacuation center. Inihahanda na ngayon ang supply ng mga pagkain at medical supply mula po naman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga evacuees habang patuloy ang assessment sa pinsala ng bagyo. Umabot ng mahigit 5 bilyong dolyar ang naging trade deficit ng Pilipinas nitong buwan ng Setyembre.
Ito ang pinakamalaking gap na naitala sa nakalipas na 20 buwan sa gitna ng pagbagsak ng exports at pagsipa ng import. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, halos 50% itong mas mataas sa naging deficit ng bansa sa kaparehong panahon noong 2023. Tatala ng PSA, electronic products pa rin ang may pinakamataas na export. Pati import value ngayong 2024 at Amerika ang tilang top destination ng mga exports sa mga nagdaang buwan. Samantala, ibinida naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tumaas ang kita nito sa unang 9 na buwan ng taon. Umabot ito ng 79.43 billion pesos, mas mataas ng 42% mula sa 55.95 billion pesos na kinikita nito taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang sektor ng electronic games ang nakapag-ambag ng 28.22 billion pesos o 35.5% ng gaming revenue pie. Sinusundan ng licensed casino sa integrated resort na nakakuha ng 30.84% o katumbas ito ng 24.5 billion pesos mula sa bayad ng mga lisensya. Samantala, ang netong kita naman ng PAGCOR sa unang 9 na buwan ay nasa 9.63 billion pesos o halos doble sa 4.85 billion pesos na naitala noong nakarang taon. Sinabi ni Tenco na ang third quarter performance ng PAGCOR ay isang malakas na indikasyon sa kabila ng desisyon ng Pangulong BBM na i-ban o ipagbawal ang offshore gaming operations sa bansa. Contract pa rin sila na maabot ang 100 billion pesos na target na kita sa pagtatapos ng taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Corona ay nag-ora sa buong kapuluan. Sa iba pang mga balita, may istulang na duwag daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa hindi nito pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee. Nag-iimbestiga naman sa extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ikinalungkot ni na House Majority Leader Manuel Jose Manix Dolipe at House Assistant Majority Leader Jay Conghon ang hindi pagtupad ni Mayor Digong sa nauna na itong pangako na siya'y dadalo sa pagdinig. Sa tingin ni Dolipe, parang naduwag daw ang dating Pangulo sa pagdalo sa Quad Committee hearing dahil sa takot itong harapin at sagutin ang mas malalalim na mga katanungan ng mga membro ng Kamara at ng pamilya ng mga biktima ng EJK na humihingi ng katarungan. Ayon naman kay Conghon, kung totoo na nais ng dating Pangulo na malaman ng publiko ang detalye ng kanyang war on drugs, dapat itong dumalo sa pagdinig, lalo na ang mga sinasabi nito sa pagdinig ng Senado na kanyang inudyukan ng mga pulis na himukin ng mga suspect naman laban upang magkaroon ng dahilan para patayin ang mga ito. Maaari manong natatakot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't hindi ito dumating sa pagdinig ng House Quad Committee. Ayon naman kay Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Caraps Paduano. Ayon kay Paduano, matapos sabihin noong una na dadalo, muling sumulat ang dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Martin Delgra para sabihin na hindi ito pupunta sa pagdinig ngayong itong Huwebes. Naglulukuhan tayo nito dahil lang unang letter ay nagsasabing dadalo nga siya pagkatapos ng November 1. Sabi ho ni Congressman Paduano, kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot daw ba siyang pumunta? Sa unang sulat kasi sinabi ni Delgra na hindi magandang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangang magpahinga. Makakadala umano ito sa pagdinig pagkatapos nga ng undas. Sa kabila nito, dumalo sa pagdinig si Duterte ng sa Senado noong October 28. Inakusahan ang dating police colonel na si Eduardo Asierto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng mga pinaghihinalaang drug lord na sina Michael Yang at Alan Lim na kilala bilang Lin Wei Xiong. Noong 2017, sinabi ni Asierto na binuo ng kanyang grupo ang isang intelligence report na nagdidetalye ng pagkakasangkot ni Yang at Lim sa kalakalan ng ilegal na droga. Si Yang ay naging economic advisor pa ng dating Pangulo ng kanyang administrasyon. Sa kanyang testimonya sa Quad Committee nitong Huwebes, sinabi ni Asierto na sina Yang at Lim ay malapit na kaibigan ni Mayor Digong. Ang tinutukoy ni Asierto ay ang kanyang mga tauhan na sina Captain Lito Perote at Master Sergeant Jerry Liwanag na sinasabi naman dinukot
kilala daw nito yung mga nangyayari sa kanyang mga tauhan para magsilbing protektor ni na Michael Yang at Alan Lim. Dinukot umano si Perote ng mga armadong lalaki sa Bacolod noong April 2019 at hindi na nakita. Si Liwanag naman ay binaril ng hindi pa nakikilalang salarin sa San Jose del Monte City noong Pebrero ng 2021. Sa intelligence report, sinabi ni Asierto na si Yang ang nag-ooperate ng drug laboratory sa Mindanao mula nung nagsimula noong pang 2000 kasama ang nasa Dumoy, Davao City na ni-raid noong December 31, 2004 kung saan mahigit 100 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 300 million pesos ang nakumpiska. 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Itinuturo naman ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban ang Davao Mafia na siyang nasa likod ng pagbabagsak sa kanya at ng kanyang mga kasamahan na sa pagtutulak ng Save the Queen upang maging presidente ito. Sa pagdinig ng House Quad Committee nitong Huwebes, emosyonal na binahagi ni Guban kung paano nasira ang kanyang reputasyon at karir sa gobyerno dahil lamang sa Davao Mafia. Ayon kay Guban, hindi niya mapigil ang kanyang emosyon na magkahalong galit at tuwa dahil sa kabila ng mga pangyayari na buhay pa rin siya at si dating Police Colonel Eduardo Asierto na biktima rin umano ng Davao Mafia. Hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye si Guban tungkol sa Davao Mafia, ngunit dati ninyang idinawit ang mga kaanak at kaalyado ng dating Pangulong Duterte sa malaking operasyon ng pagpupuslit ng illegal drugs. Maganda umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4, dalawang individual ay nanahulihan ng illegal na baril sa Bataan at Olongapo. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Himas rehas ngayon ang dalawang individual matapos sabay silang makumpiska ng illegal na baril sa Olongapo at Bataan. Sa ulat ng mga otoridad, unang nakumpiska ng baril sa kanyang tahanan sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan, itong suspect na kinilala na si Erwin Roque, 43 anyos, na nakumpiska sa kanya ang isang 38 revolver na kargado ng 5 bala. Habang sa Olongapo City, sa Lawin Street, Purok 6, Barangay New Cabalan, Olongapo City, ay nakumpiska naman itong si alias June ng isa ding caliber 38 revolver na kargado din ng 5 bala. Ang operasyon ng pagkakakumpiska sa pag-iingat ng nabanggit na mga suspect ay sa bisa ito ng search warrant na inisyu ng RTC sa Bataan at RTC sa Olongapo City. Ang mga suspect ay nasa custody na ngayon ng mga arresting unit, ganun din ang mga ebidensyang nakumpiska para sa tamang disposisyon. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paama kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga sa iba pang mga balita. Dating EA ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez may payo naman sa mga residente ngayong ika-11 anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. Makinig sa mga kinaukulan na nahinsa ng pamalaan kung may masamang panahon para maiwasan pagkasawi. Ito ang sinabi ni Bernardita Bering Valenzuela, ang dating Executive Assistant ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at dating Chief ng City Information Office. Ayon sa kanya na ngayon, nasa 95 years old na siya at noong magupit ang Super Typhoon Yolanda na January 8 taong 2013 ay 84 years old siya. Maraming byuda noong Yolanda sapagkat nagmatigas sa paglikas ang mga asawa ng mga ito dahil ayaw nang iwanan ang bahay at mga lagang baboy. Nang umagupit ang Super Typhoon Yolanda, 11 anyos nang nakaraan, marami ang kinitil na buhay, lalo na ang mga residente sa San Jose sa Tacloban. Sa kasalukuyan, mga ito ay hindi pa nakaka-move on ng dilubyong tumama sa kanila at kinitil ang mga mahal nila sa buhay. Ang iba naman ay nawawala pa hanggang sa ngayon. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy, at para sa lahat ng ating mga suking nakatutok ngayon, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho may dalian sa germs sa katawan nila? Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12 PT SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya may mga misis ay challenge Shield, subukan ng Shield Bath Soap.
galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Umaga, Pilipinas! Idineklara naman ng Department of Agriculture ang lalawigan ng Cagayan na ligtas na mula sa nakahahawang avian influenza matapos itong ma-monitor ng ilang buwan. Yan din ang pagpapatupad ng iba pang disease control operations. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 46, iniklara ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bird flu free na ang lalawigan dahil mahigit na 70 araw na simula na matapos ang paglilinis at disinfection operations at surveillance activities na nagresulta naman sa negative AI test results. Ayon kay Secretary Laurel, layunin nito na masigurong may sapat na supply ng pagkain hindi lamang abot kaya kundi ligtas din para sa publiko. Tungkulin ng DA na protektahan ng lokal na industriya ng poultry na nagbibigay din ng milyon-milyon trabaho at bilyon-bilyong pamumuhunan ayon kay Secretary Laurel. Inilagay ng DA sa ilalim ng pagmamanman at mahigpit na monitoring ang lalawigan matapos na matukoy ang H5N1 virus sa mga panabong sa bayan ng Solana noong January 2023. Bago natukoy ang huling kaso ng avian influenza sa Cagayan, iligtas na sa bird flu dahil sa ipinatupad namang mahakbang para makontrol ang sakit, kabilang dito yung biosecurity, paglilinis at disinfection at quarantine activities. Kabilang naman sa surveillance activities ay ang pagkolekta ng dugo at testing ng mga wild at domestic birds. Ang lalawigan ng Cagayan ay lugar na dinadayo ng mga migratory bird species na maaaring may dalang bird flu virus. Hirap na ang mga economic manager ng Administrasyon ay Depensa ang lumulobo na namang rise inflation sa bansa. Sa interpellation period ng 2025 General Appropriations Act sa Senado, hininga ni Senator Amy Marcos ang National Economic and Development Authority ng paliwanag kung bakit sumipa sa 9.6% ang inflation sa bigas nitong Oktubre mula sa dating 5% lamang o 5.7%. Sa kabila niya ng pangako at ibinibida noon ng NEDA na babagsak ang presyo ng butil sa inirekomenda nila ang 15% na taripa sa imported na bigas, wala pa rin nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Senator Marcos, pinasipa na nga ng tariff reduction ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Nalugi pa ang gobyerno ng 9 billion pesos sa unang 6 na buwan ng implementasyon nito na posibleng umabot na ng 20 billion pesos sa pagtatapos ng taon. Idiniin pa ng senadora, klaro naman na walang pakinabang ang 15% na tapyas taripa, lalo't nagtaas din naman ang presyo ng pinag-aangkatang bansa ng Pilipinas gaya ng Vietnam at India. Bukod dito, pinapaternin niya ang kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino nang wala nang makuha ang sapat na tulong at suporta mula sa gobyerno. Tinasan pa yung taripa o binagsak pa yung taripa. Pinaglalatag nga ni Senator Marcos ng mga solusyon at plano ang NEDA at pinapakonsidera na bawiin na ang Executive Order No. 62 ng Pangulong Bongbong Marcos na nagpagbagsak sa taripa ng imported na mga produkto. In the meantime, given that we can't seem to look forward to a better rice prices, nor can we be assured that there are any other solutions aside from artificially set price ceilings and very little wiggle room in 15% tariff rates. The other issue is how much is the projected tariff loss for the implementation of the lower rice tariff? I think the BOC has released estimates for the revenue loss, and I'd like to hear what those rates are assumed to be. Kasi maliban sa bumagsak na nga yung taripa, tumaas pa yung presyo. Oo, tumaas pa rin ang inflation, at sa kabila nun, lugi pa tayo, bagsak din ang koleksyon. Kaya si Secretary Recto hindi matutuwa niyan. Alas 4:22 ang oras sa buong kapuluan. Ganda umaga, Pilipinas! Ito muna yung maswerteng winner natin, ang mahiwagang tunog na solo. Na solo niya yung 22,000, si Renato Balbaboco ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Renato, magandang umaga. Magandang umaga po. Gaano katagal na kayo nakatutok dito po sa DCRH?
Opo, araw-araw nanonood ako sa inyo. Araw-araw. Ilang taon na si Mang Renato? 10. Ha? Ilang taon? Naka-hearing aid. Oo. Ilang taon na ho kayo? 80 na po. 80? Ay, hindi halata. Parang 79 lang Ay, sige, congratulations. Pero ang talas ng pandinig nyo, ha? Kayong nakadali dun sa dun sa ating mahiwagang tunog. Tinatulungan kami kita. Ayun. Sino siya sumasagot? Si nanay? Asawa. Sorry. Sorry naman. Ano pa dyan clue mo? Nire-record namin. Nire-record niyo yung clue. Ano ang pangalan ni ma'am? Ginya Balbaboko. Nanalo na rin akong binsan. Nanalo na kailan? Ay, matagal na. 2 years ago na. 2 years ago? 2 years ago na. Pero magkano nadali nyo 2 years ago? January, 6,000. 6,000 ba? Magaling talaga palang nakatutok. Ano ha? Oo. Paano nyo natumbok na yung sagot? Nire-record namin lagi ang mga clue. Nire-record talaga. Nire-record namin. Ay, dalawa ko din magkasama laging nanonood sa iyo. Ay, ganoon. Sabson ay nanonood na kami hanggang sa iyo. Tinatapos namin yan. Oo. Nag-aabang, baka sakaling madulas na naman, ano? Balita mo talaga kung na namin pinapapakinggan. Pag-exercise lang ng mind namin niya ang pakikinig sa mahiwagang tunog. Aba, ganun. Siya, sige. Oo, tinalo nyo si Senator Lito Lapid dahil si Senator Lito hindi nahulaan eh. Salamat, Angel. Salamat. Nakuha nyo na? Oo, natanggap na kahapon pa. 22. Maintenance ng mga senior. Magkano nakarating? Magkano natanggap? 22 talaga. Walang tax, ano ha? Walang bawas. Maraming salamat. Sige po. Ng senior. Kumusta ho dyan sa Pinamalayan kayo, di ba? Oo. Okay naman na din ang kuryente. Hindi na siya, sige. Hindi patay sindi, ha? Hindi na. At least kayo, kahit na hindi Pasko, kumukuti-kutitap ang kuryente, ang ilaw. Di ba? Siya, sige, ingat lang po, ha? Okay, Merry Christmas kong Angel! Ayan, may advance na pamasko na nga kami, 22,000. Joke. Hindi na ako. Hindi na siya nakasagot. Siya, sige. Ingat po, Mang Renato. Sige, salamat po. Ilan ang apo nyo? Isa lang? Ilan po? Ay, ba't naman katipid? Ha? Isang anak ng aming anak na babae. Ay, nag-iisang anak na babae. Siya, sige po. Ingat po kayo. Tutok lang lagi, ha? No problem. Tuloy-tuloy po tayo, ha? Okay, thank you. Sige, congratulations. Si Mang Renato Balbaboko ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. May hearing aid pa ito, ha? Pero nadali ang 22,000 na premyo ng ating mahiwagang tunog. Ayan, ha? Lagi kasi hindi ko natanong tuloy kung pagka nagsha-shower ba sila gamit ang Shield Bath Soap, gumagamit din sila ng tabo. Hindi, shower nga pala, no? Kung naliligo pala, ayan, ha? Siya, sige. Anyway, para ho sa ating mga suki, mag-shower na ho kayo ngayon gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Pero mga mamis, laundry day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ng laundry sa triple stain away formula. Tanggal ang matitindi mancha based on tasa chocolate, mud, and sembon on cotton. Gawa po ng ACS. 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May good news tayo para ho sa mga kasambahay dito po sa National Capital Region. Magsasagawa ng public hearing sa November 25 ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board para pag-usapan ang taas sahod ng mga kasambahay sa National Capital Region. Gaganapin ang naturang pagdanig sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Nanglalayong matukoy ang halaga na dapat itaas sa sahod para sa mga kasambahay. Iniimbitahan ng RTWPB ang mga stakeholders na makiisa sa nasabing pagdanig at magpasa rin ang kanilang mga position paper. Matatandaan na nitong Enero lamang, inaprubahan ng Wage Board ang 500 pisong taas sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Dalawang beses magkakaroon ng increase. Bagay, mababa yung 6,000, ha? Na sweldo para ho sa mga kasambahay ho natin, ha? Mababa yan.
Magdiriwang naman ang first Philippine Criminology Week at 2024 Grand Alumni Homecoming ang Philippine College of Criminology sa Sabado, November 9 sa Pasay City. Kasabay ito ng ika-70 founding anniversary ng kolehiyo sa ilalim ng temang Criminal Justice Education, Shaping Leaders in Law Enforcement. Imbitado sa nasabing selebrasyon ng mga estudyante, professional, academics at ilan sa kanilang mga kilalang alumni. Kabilang dito sina dating PNP Chief General Nicanor Bartolome, na produkto din po ng Philippine Military Academy Class of 1980 o Mapitagan Class, dating National Safety College President Margarita Cojanco, Manila Vice Mayor Yul Serbo, NBA Director Jaime Santiago at Senator Robin Padilla. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 9.2 million pesos naman na illegal na droga na kumpiska, 300 suspect ang naaresto. Bah, kadami naman yan. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Bayong buntag usab, Kuyang Angel, arestado ang 40 high-value individuals at 260 street-level individuals habang 9,279,147 and 84 centavos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng kapulisan sa loob lamang ng isang buwan ng anti-illegal drug operation sa Davao Region noong Oktubre 2024. Isa sa mga naresto ay ang top 1 high-value individual sa rehiyon na si alias GP at ang pagbuwag sa dalawang malalaking drug den sa Davao de Oro. Nakaambag ito sa patuloy na paglitaw ng mga drug den at paglulunsad ng mga operasyon ng droga sa lokal at regional na level. Sa naturang operasyon, nasamsam ang 1,302.3954 grams ng shabu na may standard drug price na 8,856,288 and 72 centavos at 211 na puno ng marijuana, 3,172.15 grams na dahon ng marijuana na may standard drug price na 422,859 pesos and 12 centavos na may kabuuhang halaga na 9,279,147 pesos and 84 centavos, kung saan naghatid ito ng matibay na mensahe na mabisa ang investigasyon ng mga otoridad laban sa masangkot sa illegal na droga sa rehiyon. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Police Regional Office o PRO Davao Region sa pagsuporta sa anti-drug campaign ng Philippine National Police sa buong bansa. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jun Soter. Ang buntag sematic paminaw natin ay sa Sugbo. Pinuri naman ni Senator Bongo ang pag-turnover ng Super Health Center sa Barangay Libungaw, Canangan, Leyte. Naminarkahan ng isang makabuluhang hakbang para isulong ang pagpapalawak ng akses sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga residente ng lugar. Sinabi ni Senator Go, ang chairperson ng Senate Committee on Health, mahalagang papel ng Super Health Center sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na walang agarang akses sa malalaking ospital. Ayon kay Senator Go, ang sentrong ito ay mahalaga sa pag-decongest ng mga ospital sa pamamagitan ng pagbibigay ng primary care, maagang pagtuklas sa mga sakit at iba pang mahalagang serbisyong medikal para sa mga residente. Ibinahagi din ng senador na ang modelo ng Super Health Center ay naglalayong maghatid ng isang komprehensibong range ng basic services mula sa pangangalaga ng outpatient, mga pasilidad sa panganganak at diagnostic services tulad ng x-ray at laboratory tests, hanggang sa mas specialized services tulad ng serbisyo sa mata, tenga, ilong, ENT, oncology support at physical therapy. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang malakad natin ngayong araw na ito, siguraduhin lamang po na may protection din ho tayo laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisture. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, ilang mga bagong sexy actress mapapanood na sa Bima Max. Yan naman ang ibibida sa atin ni Morley Alinio, pampagising ng umaga. Morley, good morning!
Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami ng aktres ang sumikat sa paraang pagpapaseksi tulad ni Alma Moreno, Lorna Tolentino, Rio Locsin, Ami Austria, Jackie Lunce at marami pang iba. At sa panahon naman ngayon, nariyan si AJ Rabal. Andiyan ang maraming mga artista sa Viva Max na hindi na natin matandaan ang iba't ibang pangalan dahil sa dami nila. Pero sa totoo lang, ang huling hinubaran ay si Yen Durano. Si Yen ang bagong sexy actress ng Viva Max na ngayon ay mapapanood na sa big screen. Kasama isa pang sexy actress na si Christine Bermas na kung saan ay kasama rin sina Sid Lucero, Aaron Villaflor para sa pelikulang Burlesque Dancer. Tulad ng Burlesque Queen ng Star for All Season na si Vilma Santos ay ipakikita rin daw sa naturang pelikula ang mga hinaing nila sa buhay. Ito ay directed by Mac Alejandro na kung saan isinulat naman ang kwento na ito ng ating kilalang kaibigan na national artist na si Mr. Ricky Lee. Ayon kay Yen, siya nga pala mga kachika ay anak ng character actor na si DJ Durano. Sinabi nitong sa paraang paghuhubad muna siya magpo-focus at kasabay nito ay ipakikita raw niya ang husay niya sa pag-arte para tumagal sa showbiz. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ito yung pampabuhay ng dugo. Pero kung alam ho ninyo, kahit na maghapon kayong manood niyan, ano ha, kung talagang lupay-pay na, laho talagang pag-asa. Maliban lang kung kayo po ay mag-uultabayo. Tanungin pa ninyo si Brian, si Mr. Brian Posadas, ha? Kumonsulta ko kayo sa kanya. Ayan, ha? Ba't nga mo binibigay na example? Anyway, mga suki, ang ultamayo po ay po pwede ho ninyong i-take anytime, pero ang pinaka-advice ho ng mga suki, ng mga dalubhasa, dalawang kapsula bago humatulog para ma-achieve natin yung pong talagang benepisyo po nito. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Napakahabang clinical trial, hindi po kwentuhan lamang ho ng mga barbero o mga kotsero, ano ha. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganun ho siya kapotent. Kaya pagpasok nito sa ating katawan, ina-activate nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin ho na madalubhasa ay commander ng ating immune system. Yun po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog, kung kaya't napapanumbalik ang ating immunity. Napapalakas muli ang ating immunity. At ang kagandahan nito, tumutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Kinabukasan, pagkagising natin, kahit tayo kahit tayo pagod, puyat, pinagsama mo naman kasi yung puyat at saka pagod Kahit kayo po puyat, pagod o kaya stress, maganda pa rin ang inyong pakiramdam. Ayan, masigla pa rin kayo, ha? Ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa lahat ng Mercury Drug Store, Amescro Drug, Joann's Pharmacy, Pasmed at saka Curamed. Pero available din po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxis Health Ventures. At para ho sa inyong mga concerns, sa inyong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Pero uli, ang ating paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki natin all over the world. Magandang umaga po sa ating mga suki dyan po sa Estados Unidos, sa Las Vegas, Nevada, ha? Ang dami pa ng mga Pilipino nakatutok sa atin dyan sa Las Vegas, Nevada. Parang na-miss daw nila yung roadshow ng Midnight Singers ng San Diego. Dahil na-miss nyo ang ang roadshow ho ng The Midnight Singers ng San Diego, California, ito na lang muna ang aming ipaparinig sa inyo. Take it away!
Will you love me tomorrow? Is this a lasting pressure? Or just a moment's pleasure? And I believe the magic of your eyes. Will you still love me tomorrow? Citizen, ano? Sir Manny, Sir Art, at saka si Sir Junior Bao, kasama si Ma'am Cora, si Ma'am Lloyd, at saka si Tita Linda. Yan, ha? Talagang puspuso na yung kanilang paghahanda para sa kanilang nalalapit na concert dito po naman sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! At yan, mga yan, pag-uwi ho dito sa Pilipinas, hindi ho yan magpapasalubong na imported na tsokolate. Dahil mukhang papakyawin nila ang tangerine chocolate. Ano nga ba itong tangerine chocolate? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ho ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng mga dekalidad na kakao beans para maiprocess upang maging tangerine chocolate. So mga MSMEs na rin ho sila. Available po sa 0919-095-5935. I-check po ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na meron pong nandyan po sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, ito naman, 2 taong gulang na batang lalaki nasa gasaan ng banpatay sa Sison, Pangasinan. Masantos siya kabasanit si Kemin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Binawian ng buhay ang isang 2 taong gulang na batang lalaki habang ginagamot sa hospital matapos masagasaan ng isang van sa bayan ng Sison. Sa ulat ni Sison Chief of Police Major Maria Teresa Miemban, ang biktima ay nakilalang si John Marcos Bon Naraha, residente ng San Pedro Street, Barangay Poblacion Norte, Sison, Pangasinan. Sa investigasyon ay nabatid na nakaparada ang van sa tabi ng kalsada habang ang driver nito ay nagde-deliver ng soft drink sa kalapit na tindahan. Subalit nang umalis na ang van na minamaniho ni Alan Obra, nasagasaan itong biktima na biglang tumawid ng mag-isa. Kusa namang sumama sa mga nagresponding pulis si Obra at humingi ito ng pamanhin sa mga magulang ng bata. Anya hindi niya ito sinasadya, talagang disgrasya lamang ang nangyari. Palaala naman ng mga autoridad sa mga magulang na huwag hayaang maglaro o magpunta sa kalsada ang mga bata nang walang kasamang matanda. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. May aga sa mga turanta na sa Negros. Ay paalala nga pala, ang Mid-March Foundation of the Philippines ay magsasagawa ng 2 taong National Buntis Assembly. May mga 1,000 buntis po ang dadalo bukas sa galing sa 5 syudad ng National Capital Region. Magagaling sila ng Mandaluyong, Makati, Pasig, Pateros at Taguig. Ang tema po ng ating 2 taon ng pagdiriwang ng National Buntis Assembly ay kalusugan mo, aalagaan ko, pagbubuntis mo, babantayan ko. Ito po ay gaganapin dyan po sa Star Mall Show Boulevard sa Mandaluyong City. At pre-registered na ho yung mga attendees nito, Sinasagawa po ang National Buntis Assembly taon-taon para makapaghatid ng kapikipakinabang na mga impormasyon para sa pagbubuntis ng maayos ng mga nanay. At syempre magkaroon sila ng ligtas na panganganak. Ito po ay sinasagawa ng DZRH Operation Tulong, DZRH TV, DZRH Radio natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo, partikular na ng Midwives Foundation of the Philippines, ang ating mga magaganda at mga poging kumadrona.
Katuwang din natin ang tanggapan ni Congresswoman Camille Villar, ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez, si Congresswoman Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List, DKT Health Incorporated, ang Pediatrica, ang Taishu, ang MB o may breast friend, EQ Color Diaper, ang Nature Spring Water, Asia Brewery, ang Absolute Bottled Water, Yakult Philippines, Sanicare, at Red Scope. Ayun. Yung palang MB My Breast Friend, isang massage and breastfeeding care center. Oh. Tama, yung kasing breast ng mga nanay, dapat talaga minamasahe yan. Huwag nyo lalagyan ng malisya. Kinakailangan ho talaga. In fact, pagka nga po yung bago silang na sanggol, hindi makasuso. Dapat talaga ini-aid. Kung pwede yung tatay, mas maganda ang umayuda para lumabas yung gatas ng nanay. Maganda umaga, Pilipinas! Pangiti-ngiti ka dyan, parang alam mo na yun Kita mo, sabi ko sa'yo, hindi mo alam. Minor ka pa kasi. Tsaka si Ivan, laring alam yan. Nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang ganap na batas ang Republic Act 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act o yung EBET Framework Act. Lain ng batas na gawing masakma ang kapasidad ng mga manggagawang Pilipino sa mga kapakipakinabang na mga gawain na kinakailangan din ng iba't ibang ehensya o industriya. Sa ilalim nito, palalakasin ng gobyerno ang pakikipagtulungan ng private sector para sa pagkakasanang training program, apprenticeship at upskilling. Target nito na tugunan ang job skill mismatch at mabawasan ang unemployment at underemployment sa bansa. Sa talumpati ng Pangulong BBM, kumpiyansa ito na makatutulong ang bagong batas para maging globally competitive ang mga Pilipino workforce. Samantala, bibigyan naman ng incentive ang mga negosyanteng makikiisa sa Enterprise-Based Education and Training Program o EBET program. Ito naman ay inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos bilang paghikayat sa mga negosyo na tumulong sa pagpapalakas ng workforce sa bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa alok na insentibo ay deduction sa kanilang taxable income na katumbas ng 50% ng kanilang mga magagastos sa training. I-exempt din sa buwis ang anumang donasyon o tulong pinansyal sa technical vocational institution para sa pagsasagawa ng mga EBET program. Kapag kakasa nito, magkakaroon ng one-stop shop o online portal para gawing mas madali ang pag-avail ng mga naturang incentives. Happy birthday muna kay Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa Enterprise-Based Education and Training Law o EBET Law. Pinangunahan ni Speaker Romualdez at mga miyembro ng Kamara ang pagsaksi sa paglagda ng Pangulong Marcos sa naturang panukala upang maging ganap na batas. Ayon sa leader ng Kamara, makatutulong ang bagong batas upang mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho. Narito iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 3.7% noong Setyembre mula sa 4% noong Agosto at 4.5% naman na naitala noong Setyembre ng 2023. Makatutulong umano ang bagong batas upang matugunan ang job skills mismatch at ang kawalan ng kakayahan ng mga manggagawa na tugunan ang kinakailangan ng iba't ibang industriya. Sa ilalim ng EBET Law, ang mga manggagawa ay maaaring pumasok sa EBET program at ito po ay naglalayong matulungan silang makapasok sa labor force at sa mga nagnanais namang sumailalim sa pagsasanay para makakuha ng bagong kakayahan o matuto sa pagnenegosyo. Ang isang trainee sa ilalim ng EBET program ay makatatanggap ng training allowance mula sa kanyang kumpanya. Ang oras ng pagsasanay ay hindi dapat lumagpas ng 8 oras kada araw. Ayan. Ang EBET trainee po ay maaari ding humingi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Tulong Trabaho Fund. Ito po naman ay alinsunod sa itinatakda ng Republic Act 11230 o Tulong Trabaho Law. Isa ho sa mga author o nagsulong ho nitong EBET Law ay si Congressman Ador Pleito.
Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations, Kador, at sa lahat ng mga nagsulong ng naturang panukala. Ay, magandang umaga din po kay Mayor Sunny Mendoza ng Talisay, Batangas. Kumusta na po kayo? Nakarecover na ba kayo, Mayor, doon sa pinsala ng mga nagdaang bagyo? Ayan, ha? Kawawa yung ating mga kababayan dyan po sa sa Talisay, lalong-lalo na yung hindi pa nakakabangon, hindi pa ho ang tawag dito, nakapagpapagawa ng bahay. Marami-rami ho sa kanila yung na-disgrasya ho talaga nung nagdaang bagyo eh. Oras mo na sa buong Kapuluan, 47 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Sa buong Kapuluan, 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magkakaibang posisyon ng mga gobernador sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng panukalang pagpapaliban ng BARM 2025 elections. Ayon kay Maguindanao del Sur Governor Mariam Magudadato, nagtatanggal sa karapatan ng mga residente sa Bangsamoro na mamili ng kanilang sariling leader ang postponement at nagpapahintulot sa parehos ng mga opisyal na manatili sa posisyon sa loob ng 7 taon ng walang halalan. Naniniwala naman si Maguindanao del Norte Governor Abdurauf Makakwa na kailangang maipagpalibang eleksyon upang mabigyan ng sapat na oras sa mga mamamayan na maturuan kung paano ang proseso ng isang parliamentary election. Matatandang isinulong ni Senate President Francis Jesus Cunero na gawin na lamang sa May 2026 ang BARM elections matapos magdesisyon ang Korte Suprema na ihiwalay ang sulu sa buong rehiyon. Hindi naman dadalo ang Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima, Peru sa November 6 November 10 hanggang 16. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, itinalaga na lamang ng Pangulo na dumalo sa APEC Summit si Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Si Roque ang magsisilbing Special Envoy ng Pangulo sa APEC Economic Leaders Week. Paliwanag ni Secretary Chavez, nagdesisyon ang Pangulong BBM na wag nang dumalo sa APEC Summit upang mabigyan ng prioridad ang pagtugon sa domestic concerns ng bansa. Lalo pa at nagsunod-sunod ho yung mga kalamidad. Bukod dito, tututukan din ng Pangulong BBM ang pagresponde ng gobyerno sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Pasok naman ang 4 na Bicolanong benepisyaryo ng 4-piece program ng Department of Social Welfare and Development sa mga top-notcher ng 2024 Licensure Examination for Teacher o LET. Bukod pa rito, ang 3 pang pasado ng nasabing pagsusulit na nakapanood din sa nasabing programa. Kabilang sa kasama sa top 10 sina Maylene Bontile, Kiara Jalimao, Pamela May Orulpo at saka si Joshua Biliran. Pasado naman sina Sheena May Obispo, Aaron Paul Lolor at James Liagondo. Ikinulugot naman ni Norman Laurio, DSWD Bicol Regional Director, ang pagpasa ng mga nasabing 4-piece beneficiaries sa LEP at umaasang magsisilbi ang mga ito na inspirasyon sa iba pa na wakasan ang intergenerational cycle ng kahirapan. Maganda umaga, Pilipinas! Ginisa naman ni Senator Amy Marcos sa mga economic manager ng administrasyon matapos ibenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 24.95 tons ng ginto mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa plenary deliberation ng Senado sa 2025 proposed national budget, idiniin ng presidential sister na taliwasang hakbang ng BSP sa ginagawa ng ibang bansa na pag-iipon at pagpaparami ng kanilang ginto.
Sapat naman ang pera ng Central Bank, kaya bakit kailangan itong ibenta ang tunay-tunaladang gold reserves ng Pilipinas? Sagot naman ni Senator Grace Poe na siyang sponsor ng 2025 General Appropriations Bill. Bahagi ito ng reserve strategy ng Bangko Sentral at kahit anya nagbenta ito ng halos 25 tonelada ng ginto. Bumili rin naman ito ng 16.73 billion pesos na halaga ng gold. Pero hindi ito tinanggap ni Senator Marcos na naninindigan at taliungas ang sinasabing estratehiya ng Bangko Sentral sa karaniwang reserve policy kung saan dapat nag-iipon ito at hindi nagbibenta. Idinindi niya na dahil sa desisyon ng Central Bank, babagsak din ang gross international reserve ng bansa at ito yung sukatan ng kakayahan ng gobyernong bayaran ang mga import payments at services sa foreign debt. Nangihingi si Senator Marcos ng matinong paliwanag mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at pinagsabihan nito na maaari sanang maibenta ang tunay-tunaladang ginto ng mas mahal o sa kasalukuyang presyo na $2,754.27 per troy ounce na may tuturing anyang record amount. Abala ang marami po sa atin, sa ating mga mamayan, pati ating mga bangkero, pagkat ang ibang bansa bumibili ng ginto, bakit daw tayo biglang nagbabagsak at nagbebenta ng ginto? Samantalang sinabi po ninyo, sapat naman ang ating pera, bakit ba tayo nagbebenta ng katakot-takot? Kung tutuusin, binili lang natin 16 billion, pero yung binenta natin nasa 25 tons. Parang napakalaki naman yata. Can we be enlightened? Perhaps if you don't have the data on hand, maybe at least request that it be submitted shortly. Magandang umaga, Pilipinas! Mahal ng gold yun, ha? Parang pagtitreat sa sa problema sa sakit sa bato. Marami sa ating mga kababayan hindi na makapag-dialysis dahil nga po siya sobrang mahal ng dialysis treatment. Mabuti na lang ngayon, meron pong PhilHealth. Magkano ngayon? 6,500 yata per treatment ang sinasagot ng PhilHealth. Pag-uusapan ho natin yung may kinalaman po sa dialysis treatment kasi marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung ang Ultabio adjunct treatment para po sa cancer. Pwede din daw pa ito sa mga nagna-dialysis. Yan po ang isa papasagot natin mula kay Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Nadidinig ba ako? Yes, naririnig kita. Yan, loud and clear. Yan. Yes, sir. So, yun yung okay. Tanong ng mga dialysis patient. Pwede din daw ba sa mga nagda-dialysis ang Ultabio? Okay. Yes, the answer is yes. Kasi because okay, we have to understand that everything that comes in our body after it reacts with our body has to be taken out, no? So most of the time yung mga iniinom natin na vitamins, anything in excess, it goes to your bloodstream kasi and then it is excreted through your kidney. The good thing with the Lactococcus lactis strain plasma, postbiotics and probiotics generally, this is not absorbed directly by your in your bloodstream. So hindi siya sa bloodstream. Okay. Ang nangyayari sa kanya, nang inaral namin kasi ito, no, once it goes into your gut, it reacts with your immune system in the gut. So meaning, yung immune system mo ang nakikipag-interaction sa kanya, sa mga dead microorganisms natin, sa cell wall nila, no, and other components of your Lactococcus lactis strain plasma. And then what happens, it is taken out of your body yung mga excess, no? It's taken out of your body through your intestine. Meaning, hindi siya nag-a-add ng burden in your kidney. Now, bakit kailangan ng, kumaga sa number 2, no? Sa number 2 yung labas niya. Hindi siya through the urine, through the feces siya. So, bakit mahalaga ba kasi na, siguro maunawaan din ng mga nagda-dialysis na patients natin, no? Usually kasi, katagalan, no, yung kidney natin loses its function, lalo na if we're taking a lot of salt, if you are hypertensive, diabetic, naturally, because there's too much burden for your kidney to take out the excesses in your blood, no?
yun yung nag-i-start na bumibigay siya. May mga nag-give up na mga nerves, etc., etc. So, habang katagalan, humihina yung function niya. And as the function of your kidney weakens, your immune system is also affected. Kaya nga, binibigyan din talaga ng mga pang-boost ng immune system yung mga dialysis patients natin dahil magkakaroon nga yan ng hirap. Humihina yung immune system nila. Again, ang nagiging challenge naman natin, there are a lot na supplements din, na adds burden to your kidney. So lalong instead na natutulungan niya sa immune system, pero dahil ang excretion niya or yung paglabas niya sa katawan natin is through your kidney, nag-a-add ulit siya ng burden. Kumbaga parang after niyang tulungan, dun din siya lalabas. So what's good with the probiotics, postbiotics, specifically your Ultabio, yung Ultabio natin, ano yan, sa intestine lalabas. Hindi siya, very, very minimal will it be absorbed by the body because the interaction happens in your gut. Okay. So, para bang paano siya nakakaabot doon sa blood system natin? Paano siya nakakahalo sa blood? It's actually your immune system. Kasi yung immune cells natin, marami tayong immune cells na nasa gut. Okay. So, siya yung nag-activate doon sa immune system natin. It's the immune cells natin yung pumapasok sa loob. Siguro, Sir Brian, paki-elaborate mo. Ano yung gut na pinag-uusapan natin? Okay. Gut natin yung stomach. Ayun! Pinahirapan mo pa kami mag-isip. Yan! Yeah, sorry naman sa term. So, yung stomach natin, dyan nagkakaroon ng interaction. Yung large intestine natin, dyan nagkakaroon ng interaction. Small intestine. Dyan nagkakaroon ng interaction. Yung Lactococcus lactis-strain plasma with your immune cells. Remember, the Lactococcus lactis-strain plasma, ang ina-activate niya, yung plasmacytoid dendritic cell, the commander general. Ang interaction nila, hindi sa blood, in the gut. So hindi siya dadaan sa kidney. Hindi katulad ng ibang mga gamot. Yes. So ang excretion niya hindi sa kidney. Ayun. So kung meron bang of course, there are some minuscule na maliliit na particles na posible pa rin pumasok sa blood, but it's very, very minimal kasi talagang ang main pathway niya ng paglabas sa katawan is through your intestine. Ayun. Okay. Doon sa mga nagdadialysis na nagtatanong tungkol sa kung pwede ba sila mag-take ng Ultabio dahil nga sabi nila, teka muna, nagdadialysis kami, naapektuhan na aming kidney. Hindi ho dumadaan sa kidney. O kung meron man, napakaliit na porsyento lamang. At saka dead bacteria po kasi ito. Hindi na ito yung live bacteria na katulad ho ng ibang tinitake nating yung probiotic. Postbiotic po ito. Tsaka kung Angel, yun nga yung advantage, that's the reason why we're very confident. Kasi nga, marami sa ating mga vitamins. Kasi kailangan talaga nila ng vitamins. Kailangan nila ng immune boosting kasi nagda-dialysis sila. Yun lang, karamihan ng mga vitamins and minerals naman natin that also boosts your immune system is excreted through kidney. So kahit minsan nagsasabi sila, safe naman ang vitamin C, damihan ko yung vitamin C. Anything in excess adds burden to your kidney. So yun yung problema. Kaya hindi namin sinasuggest yung mega dosing kasi mag-a-add ng burden yan sa kidney nila. So kaya kailangan careful sila. Yun yung sinasabi ng mga doctors natin. They have to be careful with what they're taking. Lalo na kung lalo na if ang excretion nga is through the kidney, mag-a-add ng burden. Hindi, kung sa tiyan naman, sagat naman, walang problema. Kahit na medyo, kasi nga idudumi mo siya Correct, idudumi siya. Hindi siya iihe, idudumi siya. Okay. Eto pa, may mga tanong lang, labas na doon sa issue na gusto namin maitanong sa inyo. Pag umiihi daw, sabi ho ng doktor, parang may dugo at saka may, carbohydrate? Hindi naman carbohydrate, protein. May protein. Ano daw yun? Ano daw cause nun? Okay, nagkakaroon ng leakage yun. Because of the damage na rin internally. So pagka meron ng blood at protein yung urine natin, usually nangyayari yan sa mga may diabetes and hypertension, uncontrolled hypertension, kasi ang nangyayari dyan, yung mga vessels natin nagkakaroon ng mga problem. So yung mga microvessels natin in our kidney can also be damaged. Microalbuminuria yung term pero it's a little technical.
sumasama talaga. Nagkakaroon ng leakage yung blood natin tsaka yung protein. Kaya sumasama na siya sa urine natin. Pag mataas yan, yung mataas ang creatinine din, it's a sign na medyo may malaki-laki na problema natin sa kidney. Ang problem din kasi, Doc, Kong Angel, na sa kidney natin, usually it will exhibit symptoms, physical symptoms, pag malala na. Ay, ganun? So yung pag may nakita ka symptoms yan malala na. Kaya usually ang ginagawa ng mga doctors, lab test talaga. Complete yung blood test mo kasi doon nila makikita, tsaka yung lab test mo makikita sa urine kung nagkakaroon na ng leakage. Pagka ganon, may mga gamot naman for that. So yung pag-ihi mo na may dugo at saka protein, indicator na yun talaga may problema yung kidney. Oh, nako. Yes. It's either nag-i-start na siya or medyo may ibang seryoso type problema. Kaya lang, Kong, syempre ang ano kasi diyan yung dugo, no? Minsan kasi is it really blood or baka may nakain na medyo color red, no? At minsan ganun yan eh. Sumasama yung kulay. Pero yun nga, pag dugo talaga yan, tapos na-check na merong protein na yung urine natin, kailangan talaga magpa-consult sa doctor kasi they have to give you specific medications for that. Dalawa yun, hypertensive ka or diabetic ka na? Yun yung mga usually, usually uncontrolled hypertension. Kasi pag controlled naman ang hypertension mo at controlled ang sugar mo, okay lang naman eh. Pag uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes, yan yung mataas ang risk for you having a kidney problem. Okay. Pero yung nagtanong sa akin, bata pa eh. Early 30s lang eh. Kung kasi ang problem naman sa kidney, multiple causes, no? Minsan it can be hereditary, genetically medyo weak yung kidney natin. Kaya nga 'di ba yung iba bata pa lang nagda-dialysis na kasi may problema talaga yung kidney nila. Yung mga iba naman, yung hypertension ngayon, Kung hindi na siya yung kagaya before na usually as you age. Ngayon maraming bata na may hypertension and diabetes without them knowing, kasi minsan ang iniisip nga ng mga tao, bata pa naman ako baka wala pa akong hypertension, wala pa akong diabetes, pero maraming may mga namamatay, di ba, na mataas yung blood pressure, hindi nila alam. Ba? Sabi ni David Rosuelo, siya daw ba pwedeng mag-avail ng discount nito sa Mercury? 66 years old siya, no maintenance. Talaga, At 66, wala pang maintenance, Wow. Naman, no? As long as it's prescribed by your physician, no? Kasi yun naman requirements sa senior citizen law. For it to avail a discount, it should have a prescription. Hindi, ang Ultrabayo, kailangan mo ng prescription? Generally, hindi. Pero for you to avail discount. Yung law yung nagsabi na pag mag-avail ka ng discount, it also requires prescription, being prescribed, prescribed. Ganun. Kahit na Ultrabayo, kailangan mo talaga na magpa-prescribe para ma-avail yung discount? Kasi food supplement siya. So, pagka i-avail nila yung pag i-avail lang nila yung discount. Ayun, okay. Sir Brian, thank you for joining us, Yan, at nasagot natin yung ilan sa mga concerns ng ating mga kababayan na medyo may inaalala din po sa kanilang kalusugan. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Si Ginoong Brian Besadas ng Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kung may mga tanong pa ho kayo at hindi ho natin nasagot, i-text nyo na ho si Sir Brian o iba pang mga medical experts sa 0917-110-6580. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga taga Central Luzon at iba pang mga lugar dito po sa Luzon na naghahanap po ng magandang investment, sa mga suki natin, sa mga kababayan natin abroad na naghahanap ng magandang investment, ito po yung pinakamura ngayon na ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives at 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin ayan si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Mga proyekto po yan ng Westchester Realty. Mag-check ko kayo, total mag-weekend. 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang mga amenities, eskwelahan, simbahan, munisipyo, palengke. Hindi yun na kinakailangan bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para ho
po magawa ang inyong mga activity sa araw. At pati simbahan nasa loob po ng township. Napakalapit naman po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Gusto nyo ng bagong bahay sa Pasko? Bago pa ang chikot mo? Ito na ho yung pagkakataon. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! 507 Champion DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, mabilis na kumakalat ngayon ang sumiklab na wildfire sa Los Angeles, California, bunsod ng malabagyong lakas ng hangin. Sa ulat, tumupok na ng malalaking bahay ang sunog at nagdulot ng makapal na usok sa lugar. Libo-libong mga residente na rin ang pinalikas, ilan ay sinugod pa ng ospital. Umabot na ng halos 130 kilometers ang natutupok ng apoy. Kuha tayo mamaya ng update din sa mga correspondents natin ho dyan sa Amerika. Samantala, kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng Diplomatic at Defense Alliance inaasahan ng bagong administrasyon o inaasahan sa bagong administrasyon ayon po kay Senator Loren Legarda. Tala na balita mula kay Raymond Udpaa sa RH28. Raymond, good morning. Ngayon na malinaw ng magiging 47th President ng Estados Unidos si Donald Trump, nagpahayag ng pag-asa si Senador Loren Legarda na lalo pang lalakas ang kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Simula ito sa commitment ng dalawang bansa para sa pagrespeto sa proseso ng demokrasya at sa kagustuhan ng mas maraming mamamayan. Ayon kay Legarda, ang matagal ng Diplomatic at Defense Alliance sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay nagbubunga ng stability sa Asia-Pacific region. Ito ay sa naisin nating pareho para sa peace, security at respeto sa soberanya. Umaasa si Legarda na nasa ilalim ng bagong US administration ay lalo pang lalalim ang ating kooperasyon sa kaparehong interes sa economic resilience, climate action at regional security. Bilang isang advocate para sa peace and democracy, nirespeto nito ang pagpapatuloy ng democratic governance sa bansang Amerika na matagal ng kaibigan ng Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, teka, wag na nating palawigin na muna ito dahil kasama na natin si Engineer Eddie Guillen, ang administrador po ng National Irrigation Administration. Kanina ho, nung mag-text ako ng mga bandang alas 2 sa kanya, matutulog pa lang si Admin. Admin, magandang umaga sa inyo. Nakatulog na ho ba kayo? Hi sir, morning po. Wala pa po. Morning po. Pasensya ho sa abal at ginising na naman namin kayo ni Malo. Anyway, kumusta ho yung monitoring nyo? Dahil hanggang alas 2 kanina, nagmo-monitor kayo ng sitwasyon dyan po sa norte. Yes, itong damsaman po natin ay of course monitor po natin dyan. Malaking tulong po kasi itong mga dams natin para ma-prevent po yung pagbahaw sa downstream ng ating So okay naman po. Yung Magat Dam natin ay okay naman po, tsaka itong sa pantabangan natin. Pero nung bang kay itong kay ang tawag dito, Christine, marami tayong maraming dam na nasira. Maraming irrigation system na nasira. Hindi po. On the contrary po, in lighter note, itong kay Christine, halimbawa po, itong Magat Dam na lang natin, yung ibinaba po natin yung dyan yung level niya ng mga around mga 10 meters, po. So, noong pagpasok ng bagyo, kalahin niyo po ba ang yung tubig natin, nasa 3,200 cubic meters per second. Ang agos niya, So napakalakas po niyan. Dahil ang regular po naman na agos ng tubig natin diyan sa Pimagat, sa mga 50, 100, so yan So dahil meron po siyang mga freeboard na mga 10 liters, na-control po natin yung baha. In fact, pagkatapos po ng baha, meron tayong around mga 4 meters pa yung freeboard. Hindi pa naabot para sa spilling, bago ang spilling. Pwede naman pala yung ganung practice. Bakit hindi ginagawa dati?
Well, ito yung utos ng ating Pangulo kasi. Sabi niya, bago dumating yung bagyo, magpakawala na ko ng tubig dyan, dahan-dahan. So, nagpre-release po tayo sa mga again, ang pinababa po natin dyan, makita natin na talagang malakas po yung dalang ulan, mga around 10 meters po So, yun po ang kagandahan pagka yung high dams natin. Kaya in advance na ho ninyo yung pagre-release ng tubig. So far, as we speak, hindi na ho ninyo kinamamahala. Kung bagay, natulog na nga kayo si admin ho kasi hindi natulog hanggat hindi maayos yung Anyway, yung bang binabanggit ninyong yung pamimili din ho ninyo ng palay, nagtutuloy-tuloy, Kasi nasa third cropping tayo ngayon, di ba? Yes, sir. Oo. Gaano karami na ho ang nabili ho ninyo? Dito ko sa ating tala, actually yung 40,000 metric tons. Hectares natin. 40,000 hectares, opo. 40,000 hectares natin na itong ating contract farming. Nangalahati na po tayo dyan hindi po. So, although may mga tinamaan po dito sa ating mga contract farming. Ang kagandahan naman po dito ay insured po siya sa Philippine Crop Insurance. So itong contract farming po natin, ilusot po natin dyan ng may kalahati po. Actually, ang ganda daw nga ng programa kasi kahit na madali ka ng bagyo, yung in advance nila, hindi nyo na pala sisingilin sa kanila. Tama po yun kasi again, naka-insured po sila sa Philippine Crop Insurance. So, malaking tulong po sa ating mga farmers talaga. Opo. Kasi kaya ko natanong dahil ang farm gate price pala ngayon ng palay, kasi nga hindi naman nag-stamp buying muna ang NFA, 14 hanggang 15 pesos per kilo ng palay. Sabi nila talaga ang laking lugi. Baka naman pwede itanong kay Administrator Eddie Guillen. Baka naman daw po yung outside ng inyong ng inyong system o doon sa inyong registry bibilhin na rin. Hindi ba pwede 'yon? Yung bibilhin nyo outside doon sa inyong mga ka-contract grower? Well, actually, siyempre, inuunahan natin yung ating contract farming, pero yung ating naman punto, pwede naman namin i-reinvest yan. Alam niyo ba yung ating contract farming, kahit nabilihin mo lang 20 pesos yung ng straight, yung palay sa fresa, sabihin, basa. Oo nga, malaking bagay daw yun mataas yung 20. Opo, totoo po yan. At, pagka ginawa mo po yun, at kahit na ibenta mo yung palay natin ng, kasi hindi naman kasi lahat 29 pesos natin pinibenta po. Ang totoo po niyan, yung 29 pesos, 1/4 lang ng ating output. At yung iba naman ay binibenta natin sa yung rice for all po natin, 43 to 45 pesos. Yung ating pondo po, kumikita pa So, ibig sabihin po niyan, kahit pala bumili ka ng nasa 20 pesos yung palay, tapos ibibenta mo yung 1/4 ng 29 pesos na bigas, at yung 3/4 ng nasa 43, malaking kita na po So, yung kung lahat lang sana, kung kung buo lang po sana na magawa natin ito, ibig sabihin kumikita po tayo. So yun po ang kagandahan. Oo. Hindi, yun nga, kaya nga tinatanong ho nila, baka daw po pwedeng maitanong sa inyo kahit na yung outside ng contract growing ho ninyo, baka daw po pwedeng mabili nyo na rin yung excess na ani nila, Oo, kasi nga naman ang taas Kantakin ho ninyo straight 20 pesos per kilo kahit na basa, freshly harvest. Di ba? Unfortunately ito, mababa pa po yung budget natin. 40,000 lang ang kabuuan po ng area po ng niya nasa 1.2, 1.3 million po tayo. So, anyway, pinapakita lamang po natin doon sa model natin na doable. Kahit nabili mo ng ganong level yung palay ng farmers natin, kumikita pa rin po tayo kahit magbenta ka ng murang bigas. Eto, sabi ni Ryan Plaza, yung irigasyon sa Barangay San Pascual, Tarlac City going to Barangay Lalapak, Victoria, hindi daw po nadadaluyan ng tubig. Baka pwede ma-check din ito, admin.
Yes, papatingnan po natin yan. Oo. Ang maganda po ngayon, sir, talaga pong binibigyan po tayo ng mga pondo para po matignan po yung mga yan, ma-address natin. Okay. So, pero ang magandang feedback ko sa inyo, walang nasirang dike, wala tayong nasirang irrigation canal dito sa mga nagdaang kalamidad. In fact, ang sabi nga ninyo, nakatulong pa para mapahupa natin ang baha. Ibig sabihin yung mamalalaking dams po natin. But of course, may mga nasira pa rin po mga irrigation facilities natin. But yung ating mga high dams ay malaki po na itulong na itong nakaraan lalo itong Christine po. At itong nakaraang bagyo lang na ito, yung mga high dams po natin. But may mga dams pa rin po tayong na-damage po. Pero yung extent ng damage malaki? Actually po, sa tala natin, itong nakaraang, yung Christine lamang, ang damage po ng ating mga facilities, nasa 360 million yung kaya namin Wow! Yung mga irrigation facilities po natin. Saan concentrated yan? Norte? O Bicol? Bicol. Sa Bicol. Bicol. Kasi talaga namang lumubog sila ng gusto dun Region 3 kasi tinamaan din yan So itong dinaanan po ng bagyo, ang sinasabi ko lamang po yung sa high dams natin, yung dams po ng mga malalaki, hindi ko nasira yon, pero yung mga diversion dam, yung ating mga irrigation facilities, may tinamaan pa rin po. Okay. Sige po, admin, tulog na muna kayo uli. Sorry ho sa pangbulabog ho sa inyo. Tiniguro lang ho namin. Thank you, admin. Just Gina. Salamat po. Si Engineer Eduardo Eddie Guillen, ang administrador po ng National Irrigation Authority. Maganda umaga, Pilipinas! Ibinalik naman ng House Quad Committee Overall Chair ni House Quad Committee Overall Chair Robert H. Marbers kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag nito na isang gag show ang pagdinig ng Kamara de Representantes sa extrajudicial killings na iniuugnay sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Barbers, maaari ang tinutukoy ni de la Rosa na gag show ay ang naging pagdinig ng Senate-driven committee o yung pong subcommittee kaugnay ng Duterte Drug War. Si De La Rosa ay isang mahalagang personalidad sa drug war ng Duterte administration bilang hepe ng Philippine National Police noon at patuloy naman tumatanggi sa imbitasyon na dumalo sa investigasyon ng Quad Committee at tinawag pa itong isang gag show. Sa kanyang opening statement sa ikasampung pagdinig ng Quad Committee, sinabi ni Barbers na ang layunin ng investigasyon ay tuklasin ang katotohanan sa likod ng libu-libong pagkamatay at hindi upang magpatawa. Sapat na umano ang pag-aamin naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado na inutusan ito ang mga pulis na patayin ang drug suspect upang mapapanagot ito. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Abante na under oath ang naging testimonya ng dating Pangulo sa Senado hinggil sa isyu ng EJK at ang Double Death Squad. Sapat ito para papanagutin siya at kasuhan. Sa kanyang pambugad na pahayag sa ikasampung pagdinig ng Quadcom, nangako si Abante na isusulong niya ang paghahanap ng hustisya sa mga napaslang sa drug war ng Duterte administration. Sa ilalim kasi ng drug war ni dating Pangulong Digong, libo-libo ang nasawi. Nagpahayag naman ng pagkabinig ang isang kaalyado ng dating Vice President Leni Robredo sa paghanap ng katotohanan ng House Quad Committee sa mga kaso ng extrajudicial killings ng Duterte Dragon War at ang kaugnayan nito sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO, gayon din sa kalakalan ng illegal drugs. Sa kanyang manifestation sa pagdinig ng komite, pinuri ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. ang Quad Committee sa mga nagdaang pagdinig nito at kung saan lumalabas umano ang katotohanan. Ang Quad Committee ay binubuo ng mga committees on dangerous drugs na pinamumunuan ni Congressman Ace Marbers, Public Order and Safety ni Congressman Dan Fernandez, Human Rights ni Benvenido Abante at ang Committee on Public Accounts na pinamumunuan naman ni Joseph Stephen Paduano. Pinuri ni Bernardo sina
Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at iba pang nagsasagawa din ng investigasyon. Iginit Bernardo ang pangangailangang mapapanagot ang nasa likod ng mga nangyayaring pagpatay. Patay naman sa resulta, mas epektibo mas may epektibo ang anti-illegal drugs campaign ng Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa madugong drug war ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, overall chair ng Quad Committee, mula 2022 hanggang 2024, nakakumpiska ang administrasyong Marcos ng 49.82 billion pesos na halaga ng illegal drugs. Nagresulta sa hindi pagbaba sa 800 drug-related deaths kumpara sa drug war na ipinatupad ng nakalipas na administrasyon mula 2016 hanggang 2018, kung kailan nakasamsam ng 25.9 billion pesos na halaga ng illegal drugs. Nagresulta naman ang pagkamatay ng 20,000 katao na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Sinabi pa ni Barbers na mga datos ay nakuha mula sa mga opisyal na ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at National Bureau of Investigation, gayon din sa iba pang mga kukulang ahensya ng gobyerno na lahat ay isinumite sa Quad Panel. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday! Binabati po ng mga poging mapitagan si Butch Bautista. Ayan ha. Bossing, magandang umaga ho sa inyo at happy birthday. Birthday din pala ngayon ni Dr. Norieta Andagpiel. Ayan ha. Doktang, happy birthday. At birthday din bukas naman ni Tina Nolasco. Ate kasama si Tina, mag-breakfast pala ito ngayong umaga, no ha? Happy birthday, no ha? Kasama na ho natin si dating PNP Chief Nick Bartolome. Kaugnay po naman ang pagdiriwang ng First Philippine Criminology Week at alumni homecoming ng Philippine College of Criminology. Sir Nick Bart, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong Angel. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig po natin sa DCRH. Alumni ka ba ng Philippine ng Philippine Safety College? Hindi, dati kang direktor. Hindi po, sa Philippine College of Criminology po ay nag-graduate po tayo dyan ng PhD in Criminology. At kasalukuyan po ako ngayong presidente ng One PCCR Alumni Association. Bukod pala sa mapitagan klase, presidente ka rin dyan. Opo. Talagang gusto ka nilang magpresidente sa iba't ibang organisasyon, may PhD program ang Philippine Safety College? Ang Philippine College of Criminology. Philippine College of Criminology ito, Kong Angel. Saan to naka-base? Ito ay naka-base doon sa Manila, doon sa 641 ang address nito. Matagal na ito, Kong Angel, 70th founding anniversary. Oo nga, tagal 1954 pa ito na itayo. At for the first time ay magbibigay ito ng mga award doon sa mga 70 notable alumni bilang celebration din niya dahil First Philippine Criminology Week din po ngayon. Ngayon lang nagse-celebrate ang ating bansa ng First Philippine Criminology Week. Ano ito? Merong executive order na pinagbabasihan? Yeah. Okay. Opo. Ngayon lang po ito ginagawa at na-deklara po ito ng ating Pangulo bilang First Philippine Criminology Week. Sino pang kumuha ng doctoral program sa Philippine College of Criminology? General Nick? Napakarami na po, Kong Angel. Marami po mga from the Philippine National Police, from iba't ibang law enforcement agencies natin, sa Bureau of Fire, Bureau of Jail Management, sa PIDEA, even sa Coast Guard, sa Armed Forces, Bureau of Corrections. Marami po tayong mga nag-aral sa Philippine College of Criminology ng mga post-grad courses kasi
Pang Angel, ito lang noong panahon kong kumuha dito, ito lang ang nag-iisang paaralan na nag-o-offer ng PhD in criminology. In fact, even sa Southeast Asia. Talaga ha? Ay kinikilala. Kinikilala itong PCCR bilang pangunahing institusyon for criminology. Of course, over the years, yung mga nag-aral na dito ng doctoral degree ay nagtayo na rin ng mga iba't ibang departamento sa iba't ibang universidad na ngayon ay nag-o-offer na rin ng masters at saka PhD in criminology. Pero konti pa lang ng mga paaralan dito sa ating bansa. Pero ang ating talagang PCCR ang pioneering institution sa criminology education. Open din, sabi mo, kasi nag-iisa ito sa Southeast Asia, pinakauna ito sa... So, you accept foreign students? Yeah, oo. Meron? In fact, hindi lang dito sa ating bansa tumatanggap ng mga estudyante galing sa iba't ibang foreign countries. Pati yung ating mga faculty, itong administration ay nag-o-offer din ng criminology postgrad sa ibang bansa din, no? Oo. Nagpupunta rin doon itong ating mga faculty upang magturo. In fact, nung kumuha ako ng PhD dito ang aming graduation speaker ay galing din sa ibang bansa Isang retiradong general ng isang bansa na tsaka, si NBA Director Jaime Santiago, si Judge Jimmy, alumnus din pala dito? General? Malu. Mukhang naputol yung linya ni General. Ay, naputol nga, oo. Anyway, sige, congratulations sa lahat ng mga produkto ng Philippine College of Criminology na magdiriwang ng kanilang 70th founding anniversary. Katagal na, no, ha? Ang tema po nila ay Criminal Justice Education Shaping Leaders in Law Enforcement. Yun, ha? Okay na? I-establish natin. Anyway, itatanong ko lang sana kay General Nick Bartolome, bukod sa pagiging personal assistant ngayon ni Dr. Noemi, ano naman ang ginagawa ni Dr. Nick Bartolome? Kasi yung ibang mga mista niya bumalik din sa government service, pero si General Nick yata karamihan ay consultancy yung mga kinuhang responsibilidad. Ala pa. Sige, babalikan natin. Ayan na. Establish mo na bigla na putol yung linya natin. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong Kapuluan, 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan na natin. Okay na, Malu? Na-establish na natin. Okay. Wala pa rin. Sige, mamaya na lang. 36, 36 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Balikan ko lang si General Nick Bartolome bago natin dakuha ng pag-asa. Sir Nick? Ayan, bigla na putol yung ating linya. Mukhang kahit na ilang PhD siguro gawin natin sa telco natin, hindi talaga mag-i-improve basta-basta. Anyway, so gaano karami ho ang alumni ng Philippine College of Criminology? Ako, hindi ko eksaktong yung detalye dito, pero napakarami kasi 70 years nga naman. Karamihan ng mga pulis natin ay dito nag-aaral ng bachelor's degree in criminology. Metro Manila lang Teka, Sir Nick. Sir Nick, kanina naputol, ngayon naman ang pangit na nung linya, no, ha? Anyway, congratulations, Sir Nick, at good luck sa mga awardees. Padalhan nyo na lang kami listahan kung sino yung mga bibigyan ng parangal sa 70th anniversary ng Philippine College of Criminology. Bukas po yan, Sabado, ha? Thank you, Sir Nick. Magandang umaga po. Thank you. Ayun, ayan, okay. Medyo nag-improve yung linya. Andyan na yung pag-asa.
Kasi ang dami nagtatanong mula sa Region 2 at saka sa may bandang Mindoro. Gusto rin marinig kung ano yung mga update mula sa Pag-asa. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Dan? Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huli nga namataan yung sentro ni Bagyong Marce dito sa dagat baybayin ng pasukin sa Ilocos Norte. Isa pa rin itong typhoon na may taglay ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 155 km per hour at pagbugso na umaabot ng 215 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. As of 5 AM today, may signal number 4 pa tayo dito sa areas ng Ilocos Norte, northernmost portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Abra, northwestern portion ng Apayao, at yung northwestern portion ng Milan, Cagayan. Signal number 3 naman dito sa southern and western portion ng Babuyan Islands, northern and central portions ng Cagayan, rest of Apayao, central portion ng Abra, at yung northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa southern portion ng Batanes, rest of Babuyan Islands, rest of Milan, Cagayan, northern and western portions ng Isabela, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, rest of Ilocos Sur, at yung northern portion ng La Union. Signal number 1 sa rest of Batanes, rest of La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, at yung northern portion ng Zambales. Kaya sa mga lugar na ito, especially areas under wind signal number 3 pataas, patuloy pa rin tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ni Bagyong Marce. In terms of mga heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, asan pa rin natin itong heavy to intense rains. Ito yung 100 to 200 millimeters na paulan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. Katamtaman na kasama malakas na pag-ulan naman, moderate to heavy rains sa areas ng La Union, Kalinga at Cagayan. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan pa rin natin itong mga malalakas na pag-ulan within the next 24 hours. Sa kalagayan naman natin karagatan, may gale warning rin tayo nakataas dito sa seaboards ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Babuyan Islands, La Union at Pangasinan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyan pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng bagyo. At pinag-iingat rin natin yung ating mga kababayan dito sa coastal areas ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union sa posibleng banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo. Sir Angel? Yan. Pero yung projected nating labas nito, tuloy na yon. Opo, so possible later within the day po lalabas rin po ito na ating PAR. At over the weekend hanggang early next week ay mababawasan na po yung effect na ito sa ating bansa, especially dito sa areas ng Northern Luzon. Kaya lang may papalapit na namang low pressure area. Opo, so mabinabantay pa po tayo isang low pressure area na panibago. No? So yung latest location po nito, more than 1,000 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So yan ay as of 2 AM today. Wow. Hindi pa nga nakakalayo to, susunod na naman. Opo. So at least, sa ngayon po, sa Angel, low chance naman pong maging bagyo. Yan, salamat. At least for the next 24 hours. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga sunod na araw. Kaya patuloy magantabay sa mga balisang Pag-asa. O kasi malayo-layo pa sa PAR line, no? Yes po. So nasa labas pa ito ng PAR at possibly over the weekend, early next week po yung pasang nito. Sige. Dan, maraming salamat ha. Si Dan Villamil. Thank you, Dan. Maraming salamat po, Sir Angel. Good Si morning. Dan Villamil mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. At para ho sa lahat na ating masuki, proteksyonan ho ating pamilya laban ho sa mikrobyo. Magbaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. No? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyo baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Barangay Ilaya, Las Piñas City ngayon si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Maganda umaga, Pilipinas! Pati telebisyon, alas 5:44. Umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga pauwi ng Pilipinas, huwag na magbaon ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa laluyan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Para po sa karagdagang impormasyon o sa inyo po mga orders, po pwede kayong mag-text o tumawag sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay talagang produkto ho ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At may mahigit 10 variants po yan. I-check po ninyo sa tangerine chocolate. Ang mga raw materials yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ng DSWD sa publiko laban sa isang unofficial website at Facebook na gumagamit ang pangalan ng ahensya ng i-scam. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinag-iingat nga ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa website na dswdassistance.com na nakapang-aakit at nanloloko ng maraming mga netizens. Sa abisong inilabas ng DSWD, iginiit ng ahensya na walang kaugnayan sa kagawaran ng website na ito. Mayroon din anil itong Facebook group na DSWD Educational Assistance Update na mayroong mahigit 240,000 mga miyembro. Sabi ng ahensya, isa ito sa pinagmumula ng mga bogus o scam links na ang layunin ay mambiktima ng mga Pilipino lalo ng mga mahihirap. Kunwari nag-aalok umano ng tulong pero kalaunan ay nauuwi sa iba't ibang uri ng pang-i-scam. Giit ng ahensya, huwag maniniwala sa mga post na nakapaloob sa grupong ito at bisitahin lamang ang DSWD Official Communications Channels para sa mga lehitimong panggagalingan ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagtulong sa publiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Oras muna sa buong kapuluan, alas 5:50. Number 1. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Quezon City. Mayor Joy Belmonte. Akala ko ba naman talagang napaka-efficient yung inyong kampanya para ho sa mga nagkalat na mga poster as early as now, ano ha? Tingnan ho ninyo yung mga puno dyan po sa ilang bahagi po ng Quezon City, dyan po sa may bandang Fairview. Namumutik-tik na naman ho ng mga poster ng iba't ibang mga kandidato, ano ha? Pati ho yung, ito, iba naman, kakaiba naman ito. Yung pong mga ano tawag dito, kariton, yung mga food cart. Kinakailangan daw pala ay gumamit ho ng payong na may nakalagay na pangalang Franz Pumaren. Marami yan. Asan na yung iba? Hindi lumabas. Anyway, so Quezon City Government, ano ba yan? May tinitingnan ba tayo? May tinututukan? O lahat ho dapat patas ho sa implementasyon ng inyong mga polisiya. Huwag niyo gagayahin si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, hinarangan pa yung hinarangan pa yung fire hydrant. Ay, sus me. Huwag niyo gagayahin si Senator Sherwin Gatchalian. Tahimik niya yun, dahil involved yung isang SUV, yung Escalade na puti, na may peking plate number 7.
O kamag-anak niya pala. Pero sabi niya hayaan na lang natin ang LTO dyan. Kaya wala akong naniniwala sa batas natin Mismong mga nakaluklok ho sa gobyerno Di ba? Pagka kamag-anak ko nilang betsa silent night. Maganda umaga, Pilipinas! Huwag na hong uminit ang inyong ulo. Mag-ulta tayo para ho lumakas ang ating resistensya laban po sa iba't ibang mga sakit, sa iba't ibang mga karamdaman. Anong ulta tayo? Ang ulta tayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay inaral na madalubhasa sa Japan sa napakahabang clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ulta tayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito. Pagpasok na ating katawan, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil ina-activate nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At syempre, pagka na-achieve ho natin yung magandang tulog, maganda ating gising, masigla tayo sa kinabukasan. Nalalabanan natin ang ating mga sakit, may panlaban ho tayo sa stress, pagod at puyat. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text ho kayo o tumawag sa 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! May one-time big time operation daw po ang HPG at iba pang mga ahensya sa Kamanaba para matukoy yung mga kolorum na sasakyan. Nakatutok doon si Edwin Duque, RH23. Edwin. May butag, Kuya Angel, magtutuloy-tuloy ngayong araw isasagawang simultaneous one-time big time operation ng MD at ng Highway Patrol Group sa Kamanaba upang masugpo ang pagdami ng mga sasakyang walang rehistro o mga kolorom. Itong mga nagkasunod ng mga araw at pinangunahan ni Police Brigadier General William Sagot ang operasyon sa mga sentro na lugar sa Caloocan at Malabon, kung saan ay ilang mga sasakyan ang natikitan at ang ilan naman ay na-impound dahil sa kawalan ng papeles na sasakyan. Isa sa mga lugar na nagkaroon ng joint operation ng Northern Police District, MMD, DVSTM at SPG ay ang EDSA Monumento sa Caloocan, Potrero, Malabon sa MacArthur Highway at ilan pang mga lugar sa Kapanaba. Pinangunahan ng pinayuhan na opisyal ng HPG ang mga may-ari na sasakyan na walang rehistro at paso ang kabilang rehistro na iparehistro na upang hindi na maabala at magbulta ng malaking halaga. Kung wala naman ang rehistro ay huwag nang ibiyahe dahil baka mas na-involve ito sa mga sakuna at mas malaki pa ang problema na kanilang kakaharapin. Aris Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, Ken Chan, pinagtataguan pa rin daw ang kanyang mga kaso. Sino si Ken Chan? Alamin natin mula kay Gorgie Rulak. Gorgie, good morning. Hanggang ngayon ay hindi pa rin pala nagpapakita ang kapuso actor na si Ken Chan pagkatapos ng napabalitang kinasuhan ito ng syndicated estafa ng mga partners niya sa itinayo nilang negosyo. Nakikita na lang si Ken sa paminsan-minsang pagpupost sa kanyang social media account pero mga lumang pictures ang ipinupost nito. Kahapon ay maraming nakapansin sa ipinost sa kanyang IG story ng picture nila ni Jillian Ward na kuha sa Japan. Magkasama silang nag-Japan noong nakaraang December para sa drama series nilang Abot Kamay na Pangarap. Naging matalik silang magkaibigan at sa post nito kahapon ay may caption na I miss her. Meron pa siyang video na nag-knock-knock siya kay Jillian Ward na si Annalyn ang karakter nito sa kanilang seryeng Abot Kamay na Pangarap. May mga nagtatanong tuloy kung nagpadala rin ba ng mensahe kay Rita Daniela na nasa gitna rin ng matinding issue ng pagsampa ng reklamong acts of lasciviousness laban kay Archie Alimanya. Nagparating daw kaya ng suporta si Ken kay Rita na naka-love team niya noon. Marami ang nagtatanong kung nasaan na nga ba ngayon si Ken Chan. May nagbalita sa amin na nasa ibang bansa na raw ito dahil sa pwede siyang ikulong kaagad dahil sa kasong kinaharap nito. Hanggang sa ngayon ay wala pang statement si Ken Chan kahit ang kanyang legal counsel. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Archie. Baka hindi naman ho siguro sa Rizal nagtatago. Pero sa mga taga Rizal, puntahan ho ninyo yung St. Nick Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Para ho sa mga kalapit na mga probinsya nito, kung naghahanap ho kayo ng isang bahay na paglabas ho ninyo sa umaga, sasalubong sa inyo malamig na hangin at magandang tanawin, yan po ang St.
St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse na Bianca. 2-story townhouse ho yan na may balcony, tapos may 2 hanggang 3 bedrooms siya. Pwede ho ninyong ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month for 30 years ang pagbabayad. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, where na you? Sherwin? Yes, Kuya Angel. Yes, good. Hello, Kuya Angel. Ayan. Ayan, oo. Kuya Angel, dito tayo sa Barangay Ilaya, San Jose, dito yan sa Las Piñas City. At ito nga insect store. Biluin mo, sino kaya insect dito? Insect store to eh. Dito sa Barangay Ilaya, San Jose. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Palagi kayo nakajuni sa DZRH. Opo. Tignan mo naman yung kanilang radyo. Ito, habang bago ha? Nilalamas si tatay. Ano nilalamas mo tatay? Shanghai po. Shanghai. Yung Shanghai. Lumpiang Shanghai. Ganyan pala paggawa ng lumpiang Shanghai, ano ha? Oh, napaka-intimate nila. Tignan mo, magtatali. Si nanay, nasa likod ni tatay. Habang si tatay naglalamas. Di ba? Ng Shanghai. Sige, si nanay. Sino pa rin yung announcer tuwing umaga? Angelo Palomo Nyonyes po! Kung ano nila, inerdos to. Nakukulong na! Sige, bigyan na natin yung premyo. Meron kang 1,000 pesos. Marami pong salamat, sir. At syempre, meron ka rin diesel Ace merchandises. Meron kang diesel at umbrella. At syempre, meron ka pang diesel Ace Pumasok Floater. Salamat po, marami po. Ayan, nako. Kompleto yan. Meron niyang bihon, saka meron niyang spaghetti. Sabay niyong iluto. Yan na. Diba? Pang-nasibena na. Pang-nasibena na po. Marami po salamat. Pang-almusal. Yan, maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH Pasko Panalo promo. Yes, Angel. Hanip naman tumutok yung cameraman mo. Talagang si tatay, kitang-kita yung side view ni tatay. Pag-nipol. Lanas utong ni tatay. Sige. Thank you. Kung Shanghai pa talaga kinukunan o yung people Okay. Thank you, Sherwin. Yan naman. Lagi tumutong sa DZRH para sa Pasko Panalo from March number 6. Sherwin Batalvaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ihabol na natin yung PNP Search and Rescue Team. Nakaantabay sa epekto ng Bagyong Marce. Nandun din si Edniel Paron sa RH52. Edniel. Kuya Angel, nakikipag-ugnayan pa rin ngayon ng Philippine National Police sa mga regional disaster office nito, kaugnay ng posibleng epekto nitong Bagyong Marce. Partikular na nakahanda sa PNP ang search and rescue teams unang ipinwasto bago pa man maglang walang typhoon na tumama sa Cagayan ng Mata at ngayon nasa area na ng Oswego. Tiniyak naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo na nakatutok pa rin ang pulisya kahit tuloy ang relief at rehab efforts sa apektado pa rin ng Bagyong Christine at Leon. Ayong Biyernes pa lamang inaasahan sa Kuya Angel ang reports ng NDRRMC kaugnay ng posibleng casualties ng Bagyong Marce. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, sa Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Mahatma Gandhi. Ang sabi niya po, wealth without work. Ito, there are 7 things that will destroy us. Wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, religion without sacrifice, politics without principle, science without humanity, at business without ethics. Dos por dos in just a while.